Bilang isang full-time mom ng 3 bagets na ito, isa talaga to sa mga obligasyon at responsibilidad ko ang mag-budget. So mga mema, I'm your Mama Shang and welcome to our mini vlog. Today's video mga mema, gusto ko lang naman i-share sa inyo kung ano tong mga nangyayari sa buhay ko bilang isang nanay ng 3 bagets. Video na to ay nung nakaraang buwan pa nga pala, nung December. Pagkakatanda ko, eto na yung panahong palapit na nga yung Pasko. Dahil December nga at maraming gastusin, talaga yung mga buwan na kailangan mo talagang mag-double budget. Nga pala yung araw na kasama ko yung 2 bagets ko dito dahil mamimili na nga kami ng mga gamit nila. Dahil malapit na nga yung Christmas party nila, so kailangan nila ng bagong damit at sapatos. Pero hindi naman nakakalimutan yung pang-exchange gift nila mga mema. Hindi ako nagkakamali, mga nasa alas 3 o alas 4 na ng hapon yan mga mema. At katatapos lang nga naming mamili ng mga gamit ng bata. Usual pagkasama mo talaga yung mga bagets mo, hindi talaga maiiwasan na hindi ka mapapagastos dahil sa pagkain. Diba? Habang nagsusukat kami ng mga sapatos nila, sana talaga silang ginawa itong 2 bagets na ito, kundi nagre-reklamo at gutom na daw. Kuya Kel naman ay wala namang problema dahil nasasabihan mo at nakakaintindi na, pero si Bunso naman, eto pahirapan, hindi nakakaintindi ng wait lang. Kuya nila, yung panganay ko ay nasa school nga at may practice nga sila. Ito naman siya mapipilit na lumiban na muna at mamimili nga kami ng mga gamit nila. Kung ko ba dun sa panganay ko kung bakit ba hate niya tong mga ganitong bagay? Kaya talaga yung typical na lalaki na hindi mo talaga siya maiengganyo kahit sabihan mo pa siyang bibilan siya ng mga gamit niya at mga gusto niya sa buhay. Eto namang 2 bagets ko na maliliit. Walang kahirap-hirap itong hilahin pag alam nilang pupunta kayo ng mall at mamimili kayo ng mga gamit nila. Dahil alam nyo na, hindi naman sila nag-a-after ng mga damit at saka shoes. Ang ina-after talaga nila. Oh, after? Ano ba yan? Ibig kong sabihin, hindi naman talaga yung damit at sapatos yung habol nila, kundi mga laruan. Of course, food is life talaga. Alam ko mga mema, hindi lang ako ang nakaka-experience nito na pagkasama natin yung mga anak natin sa mga lakad natin. Hindi talaga maiiwasan na ang kukulit nila. Siyempre, magpapatalo ba naman ang Mama Shang nyo habang nangungulit sila ng mga gusto nilang bilhin. Kaya di naman akong kapagod-pagod sa pangungulit na kailangan nga naming mag-budget. At yun talaga ang lagi nilang naririnig sa akin pag sumusobra na nga sila. Kung pwede na nga lang ay bilhin ko na nga lang lahat ng gusto nilang laruan, pero hindi naman pwede dahil nakabudget nga tayo. Hindi naman tayo si small loud mga mema. Pag may gusto, abay wala nang tingin-tingin sa presyo. Charis. Ito nga pala si Kuya Kel, yung pangalawa ko. Ba ang pogi manang-mana sa mama? Charis. Eto naman yung bunso namin, ang napakalambing sa lahat-lahat. Siyempre hindi magpapahuli yan, napaka-pogi din yan. Na pag nanay ka, hindi ka talaga papayag na sasabihan ng pangit ng anak mo. Tinititigan ko talaga tong mga bagets ko. Nilulook forward ko talaga yung paglaki na nila. Kaya hanggat maaari, gusto kong nasa tabi lang nila ako habang maliliit pa sila. Ini-enjoy ko talaga yung mga bagets ko, mga mema.